Second thing na kailangan yung malaman sa shift solve is that try nyo iwasan na nasa denominator o kaya may exponent o kaya may square root yung variable nyo. Kasi matatagalan yung pagsusolve ng calculator nyo ng ganong ka-complicated equation. And lastly is that sa shift solve, syempre pwedeng magkaroon ng multiple na sagot. Kasi pwede rin naman magkaroon ng dalawang solutions yung isang equation. Isa pang example nun is a quadratic equation. Diba? For example, x squared minus 3x plus 2 is equal to 0. Ayan. Nakadepende sa isi-shift solve natin yung makukuhang sagot. So, isa sa mga sagot niya ay 2. So, let's say mag-input tayo ng negative 5. Ang makukuha mong sagot ay 1. So, yun. This shows us na dalawa yung roots ng quadratic equation na ito, 2 and 1. And how you arrive at those answers would be dependent sa inyong initial guess. Kung ano doon yung mas malapit sa root na yun, yun yung ibibigay ng calculator nyo. Sobrang tagal pala natin sa shift solve, pero it is important na kailangan yung malaman yung buong principle in shift solving. Now, a lesser known technique sa pag-shift solve is kapag nag-type kayo ng equation tulad ng x squared plus 1 is equal to 0, at sa kalagitnaan ng pag-shift solve ng calculator nyo, na-realize nyo na, ay, may mali pala akong na-type. Yan. So, anong gagawin nyo? Without resetting or pressing the on button, pwede nyo i-press yung CA to get you to CA break. And after you get to this screen, pwede nyo i-press yung left or right arrow to get back to the equation para makagawa ng edits. Kasi normally, di ba, kapag nag-shift solve kayo, tapos processing pa yung calculator natin, usually we just press on. Again, iwasan nyo yung pag-press nyo ng on, just press CA. So, sana natulungan kayo ng video na ito. If you want more tips like this, subscribe kayo sa aming channel for more future videos. Thank you for watching.